Ipahamak mo lamang ang iyong sarili. Halika't umalis na tayo dito. No, wala tayong ibang paraan pa. Dahil sa ating dalawa, ikaw ang may kakayahang saguhin ang ating kinakaran. Ngunit Elias, Ginoo, wala tayong ibang paraan pa. Buenos dias, Doña Victorina. ¿Cómo este, Doña? Napakahina ng ating paggalaw. Bakit di natin mapapilis ang makina? O manhin, ngunit magdudulot ito ng paglabas natin sa mga balayan, Doña. Ano naman? Wala rin namang maayos na lawa sa lupang ito. Mawalang galang. Maaari naman gumawa ng tuwid na kanal na mag-uunay sa lawa ng Laguna sa loob ng Maynila. Mas magiging epesyente ito. Di maaari. Di sapat ang ating mga pondo. At magdudulot lang ito ng kasiraan sa mga nayon. Kung sa labi mo, kulangan sa mga gawang iyong problema. Nariyan naman ang mga bilanggo. Di sapat ang mga bilanggo na isagawa ang iyong nanais. Hindi sapat? Nariyan ang mamamayan. Pagkamauwi natin silang lahat. Maging ang mga bata. Yak na may sasagawa ito ng mabilis. Ano? Gusto bang kaguluhan? Kaguluhan. Ano kaya ang kanilang magiging desisyon sa Akademyang Kastila na nais nating ipatayo? Handa tayo sa maaaring maging kahihirapan nito. Nasa panig din natin ang katarungan kaya wala kang dapat itabahalaskan. Mukha mong nalalim ng inyong mga inyesi. Maaari pang malaman kung ano ito? Wala pa, Ginoo. Ako'y nagbibiro lamang. Maaari niyo ba akong saluhan? Uminom ng serbesa? Salamat, ngunit hindi po kami umiinom ng alak. Naku. Ayon nga kay Padre Camora, masama ang palaging pag-inom ng tubig. Sabihin ninyo kay Padre Camora na makakabuti sa kanya ang pag-inom ng tubig sa halip na serbesa. Nang sa gayoy, hindi siya maging sanhi ng bulong-bulungan. Maituturing na tubig ang mga Pilipino at apoy naman ang mga Kastila. At ang tubig ay may kakayahang patayin ang apoy. Talaga ba? Kailan man mangyayari ang kababalaghan na iyan? Hindi ito kababalaghan, Ginoo. Nakaukit na ito sa kalikasan. Bale mo po. Parang namupad siya. Kapitan, alam niyo ba kung saang lawa nakatay ang nangangalang? Ba? Lawa o iba? Sa dyan, nakakaganda ng mga. Sige, sasabihin. Ay, yung sasabi-sabi. Kasama ng bangkay niya, ang bangkay ng kanyang ama. May tuturing pinakamurang libing ito kung sa gayon din. Nais kong mga pag-aaral ka ng kolehiyo, di? Tales, magbayad ka ng buwis! Ano? Bakit ako magbayad ng buwis sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbabayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ito ay dahil sa iyong pagpapabaya. Hindi ito patas, kahit kailan na hindi ko isusuko ang aking pinaghirapan sa mga katulad ninyo. Tay! Bitawan niya! Hindi ko makatarungan! Tay! Anong ginagawa niyo? Tawan mo ako! Tawan mo ako! Magbayad kayo ng 500 piso kung ayaw mo mangyaring masama sa anak mo!
Ginoo, maaari ko po ba kayong tulungan? Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ako po si Basilio. Minsan niyo na po akong natulungan noon. Ginoong Ibarra. Hawak mo ang isang lihim na maaari kong ikasawi. At ngayon natuklasan mo pa ang isa na kung mabubunyag ay ikakasira ng aking mga balak. Narito ako pang ipagtanggol ang mga Pilipino. Ngunit hindi ko inaasahan na tuluyan na itong malalason. Pati ang mga bata. Nagkakamali kayo, Ginoo. Ang pag-aaral ng Kastila ang magbubuklod sa ating lahat. Isang malaking pagkakamali. Ang Kastila kailanman ay di magiging wikang panlahat sa bayang ito. Sapagkat walang katumbas sa wikang iyan ang mga likas sa pag-iisip at bintig ng ating puso. Mali ang iyong... Wala itong maidudulot na maganda. Hindi nito mapapaunlad na Pilipinas. Hindi lang ang iyong unaw, ang iyong patidang mapubulok. Pati na rin ang buong Pilipino. Eh, anong gusto mong gawin ko? Isa lamang akong di hamak na estudyante. Ano pa kaya kong gawin? Tulungan mo akong papagsakin ng mga Kastila. Yan lamang ang tanging paraan. Malaking salapi ang iginugol ko upang mabili ang baril na ito. Ang matatamaan ay tiyak na mamamatay. Mga alahas na ito, lalo na iyong singsing, ay tiyak na babagay sa dalhan ng Antipolo. Ang lahat ng ito ay may iba't ibang storya, kagaya ng kwintas na ito. Napakaganda! Hindi ko mawaring aking pagkahanga sa bagay na ito. Tila bang may katangian itong nagpapaangat ng sarili? Oo nga, ina. Napakaganda. Ikaw ba, Kabesa? May gusto ka ba? Tio, bakit hindi niya ipagbili ang kwintas ni Holly? Ito ba? Napakaganda niyan. Saan ninyo nakuha? Maaari ko bang bilhin yan sa halagang 5,000 piso? Pasensya. Dapat ko muna ipagpaalam sa aking anak. O siya, muna na. Hoy! Di kayo makatakas sa akin! Sa wakas, natagpuan ko rin ng tao ang aking kailangan. Kapangahas ngunit tumutupad sa usapan. Oh, makaraig. Kamusta? Ilang linggo na itong pinagtaluhan, ngunit si Padre Irene lamang ang tagapagtanggol nito. Nung kahit ni Padre Irene na ibigay ang pagdedesisyon ni Don Custodio. Kung gayon, paano natin makukumbinsi si Don Custodio? Nararapat na humingi tayo ng tulong kay Ginoong Pasta, ang matalinong abogadong niliyukuran ng ulo ni Don Custodio. Wala na dapat tayong sinasayang na oras. Kaya't pupunta na ako sa pinaroroonan ni Ginoong Pasta. Ingat kayo sa gani. Pangiyun niya, Uma. Bibigyan mo bang pulseras na yung kiduha? Oo, regalong ito sa babaeng kinahumulian na kawanin ng pamahalaan. Pinapipili ko naman siya ng isa, ngunit kinuha niya ito lahat. Marami pa rin hanggang sa ngayon ang hindi nababayad ng utang sa akin. Bakit kaya di natin subukan na ako ang maningil? Ang mga nangutang sa iyo ay ilapit mo sa akin.
Ay. Nag-aalagang 9,000 piso ang lahat ng pulseras na iyon. Ginoo, wala akong ganyang kalaking halaga. Bedansi, bababaan ko ito ng 2,000 piso sa isang kondisyon. Ano ito? Tulungan mo akong itago ang aking mga armas ng bodega. Paisa-isa ko itong itatago sa iba't ibang bahay. Ayoko, hindi maaari. Ayoko makulong. Kung gayon ay dapat mo akong bayaran. Ang iyong kautangan ay katumbas ng iyong buhay. Nararapat na magtiwala ka sa akin, imbis na matakot na mapahamak. Sige, Ginoo. Sigurado mo sana na hindi ako madadamay. Akong bahala. Nangako ako sa iyong ama na arugain kita o tuturuan magiganap na isang abogado. Ginawa ko ang lahat upang makapag-aral ka. Ano lang sasabihin ng iyong ama kung ako'y mamamatay at magkita kami sa kabilang buhay? Ano ang mapapala ko sa pagiging abogado? Anong sasapitin mo? Tatawagin kang pilibustero at ipagbibitay ka. Dapat magtiis at mapagkumbaba ka. Di ka kaunting tiis ang ginawa ko, Inang. Madami ng buwan ang aking pagtitiis. Nagpatulong ako sa procurador ng mga Agustino upang lakarin ni mapawi ang pagkagalit ng Dominikano sa iyo. Tatalon lamang ako sa dagat o kaya ay manunulisan ako bago ako babalik sa universidad na iyan. Ibig ko sanang mangutang ng loob. Mayroon po lamang akong sasabihin. Nais kong magtungo sa Hong Kong. At bakit? Nariyan na ba ang mga pulbura? Nasa mga sako. Nihintay ko na lang ang mga bongbong. At ang mga bomba? Nakahanda ng lahat. Mabuti, maestro. Lumakad ka ngayong gabi at magpag-usap sa tenyente at kabo. Makikita ninyo sa lamay ang isang taking nasa bangka. Sabihin ninyo ang kabesa at sasagot ito ng tales. Kailangan ay narito siya bukas. Bakit po? Mayroong bang bagong mangyayari? Ang mga arabal ay hindi pa handa. Hindi na kailangan ng mga arabal. Ang mga naging kabinero at isang remento ay sapat na. Kung paglalaban pa ay baka patay na si Maria Clara. Basta may sakit. Ang kanyang katawan ay nakalatang sa lasang na aklan. Isang sulak sa kalooban ay maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Kagaya ng Pilipinas. Sa loob ng isang oras ay magsisimula na ang himagsikan sa namagitan ng hudyat ko. Ako'y nakahanda na. Nasisigurado ko ang aking tagumpay. Kami ay magtagumpay. Ang lahat ng hindi sumali sa amin ay ituturing na kaaway. Basilio, narito ako upang ihandog mo ang dalawang bagay. Kamatayan o ang iyong kinabukasan? Kamatayan? O kinabukasan? Anong dapat kong gawin? Ibain ninyo ang pintuan ng Santa Clara. Iligtas mo ang isang tao na bukod sa akin ay ikaw at si Kapitan Tiago lamang ang nakakakilala. Si Maria Clara? Oo, ibig ko siyang iligtas. Naghangad ako ng himagsikan dahil yun lamang ang tanging paraan para mabuksan ang pintuan ng kumbento. Huli na kayo. At bakit? Namatay na si Maria Clara! Yan totoo! Buhay si Maria Clara! Nararapat na mabuhay siya! Iya'y duwag na pagdadahilan! Ilang araw na nadapuan ng sakit si Maria Clara. Ako'y pumupunta sa kumbento upang makabalita. Ito, ang liham ni Padre Salve kay Padre Irene. Si Kapitan Tiago ay magdamag na umiiyak. Patay na? Nang hindi ko man lamang nakita. Ako'y nabubuhay ng dahil sa kanya. Namatay na Natides! Makinig mga kapatid, lumingon sa inyong panahon na kinamusmusan.
alamin ang kasalukuyan at tanungin ang kinakaharap. Anong mayroon? Praile, 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 at praile. Silang bagong mananakop, mga tunay na kalili ng ating tagapagligtas. Hindi naman manan tayo. Nakita ko ang utosan ni Padre Sibilia. Maraming estudyanteng naghihimagsik. Paghimagsik? At tuklasan, maraming nasangkot. Maraming nasangkot? Sino-sino? Ang estudyante. Maraming mga estudyante. Magandang hapon, Professor. Oh, kasama ka ba sa kapiging kagabi? Sasabihin ko sa inyo, masama ang kalagayan ni Kapitan Tiago at Ngunit di ka ba kasali sa mga kapisanan ng mga estudyante? magbibigay lamang ako ng abuloy. Kung gayon, ang mapayo ko sa iyo ay umuwi ka dito at punitin ang lahat ng papel na naglalagay sa iyo sa kapahamakan. Hinto! Ano ito? Makaraig! Pati ikaw, Basilio? Narito ako para kausapin ka. Barangal na asal, noong mga araw ay payapa ay lumalayo ka sa amin. Anong iyong pangalan? Ako po si Basilio. Mabuti na lamang na kayo'y naparito. Kayo'y aming dinarakit. At pati ako? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Sumakay na lang tayo sa kalesa. Isasalaysay ko ang lahat ng pangyari sa hapunan kagabi. Pinupuri kita isagani sa iyong pagkakaroon ng panindigan. Sa higit 2,000 estudyante na akin nang naturuan, karamihan ay kapot may pagtapatan sa mga payo. Baliw ang sinasabi ng malakas na kanyang iniisip dahil siya'y magtiis ng pag-uusig. Hindi kita inuusig isagani, ika'y malayang sabihin ng iyong mga ninanais. Ngunit di tayo mag-usap dito tungkol sa ating mga sarili. Kaya ipinakikiusap ko sa aking katedratiko na ibahin na ang paksa. Kung sa gayon, itinuring niyo ako bilang di isang katedratiko, kundi isang praile, at kayo ay estudyante. Ngayon, tanungin ninyo, anong ibig ng mga estudyante sa mga praile? Nakagaya tumupad sa inyong matungkulin. Sinasabi ang mga itinuturo ng mga praile ay mga lumang kaispan. Lampas na sa guhit ay yung mga paratang binata. Ang mga praile sa lahat ng orden ay naging kontratista at sila mismo ang may sabi na kami ay hindi narapat matuto sapagkat balang araw kami ay maghangad ng kalayaan. Ang karunungan ay binibigay lamang doon sa karapat dapat magtamo. At hindi sa mga taong walang matibay na puso at mabuting asal. Paano po nagkaroon ng mga taong walang matibay na puso at mabuting asal? Mga nasa mga magulang at sa nakakuha sa kapaligiran ng kahanan. Kung ano kami ay hindi ko may gawa. Sino ang may kasalanan kung bakit may mga estudyante walang mabuting asal at katibayan ng loob? Kami o kayong mga nagtuturo sa amin sa loob ng 3 siglo? Napupuotan ng bayan ang sundalo na lumakip at hindi ang hukom na nagpababa ng hatol ng pagkabilanggo. Kami ay napagitna sa dalawang sibat, sa inyo at sa pamahalaan. Kung ano ang iniuutos sa amin, ay siya lamang naming sinusunod. Huli, sana'y tanggapin mo ang balita kong ito ng maigi. Pero kanilang ibinilanggo si Basilio. Hindi ito maaari. Bakit siya nabilanggo? Hindi ito nararapat. Oh, Basilio. Huli! Huli, tama nga ng taga-hukom. Baka ngayong oras na parang humingi ng tulong kay Padre Camora tungkol kay Basilio.
Nakakasigurado ako hindi ka pakialaman ng kura sa harapan ko. Gusto mo bang tulungan si Basilio o hayaan na lang mamatay? Ginoong Simon, naging masama akong kapatid at anak. Nilimot ko ang pagkamatay ng aking kapatid. Pati na rin ang dinaranas na kahirapan ng aking ina. At ngayon, pinapalasahan na ako ng Diyos. Handa na akong magiganti ng sasama sa sama. Hinamita! Tama. Ngayong gabi ay magiging abo ang mga maniniig at ang mga nagtago sa likod ng Diyos at pamahalaan. Magdaraos ng isang ingranding handaan mamayang gabi at ang ilawang ito ang gagamitin. Sa loob ng 2 minuto, ang ilawang ito ay mangungulimlim. At kapag ginalaw ang mitsa, sasabog ang granada. Walang mabubuhay. Marami kayo ng sapi. Patayin ang lahat ng kalaban at ang mga ayaw sumama sa inyong lakas. Lahat? Lahat. Indio, Mistiso, Inchik, Kastila, lahat ng takot lumaban. Kailangan baguhin ang lahi. Maamang buwag ay nanganganak ng alipin lamang. Dumating si Simon sa bahay ni na Kapitan Tiago. Doon ang tungo ng lahat sa kanya at sa labas ay may 2 tanod na nakabantay. Maya-maya pa'y dumating ang bagong kasal kasama ng iba pang mga panauhin. Nauna roon sina Padre Irene at Padre Salvi. Nasa harap ng bahay si Basilio at pinapanood ang mga nagdaratingan. Nahahabag siya sa mga inaakala niyang mga inosente na mamamatay roon. Naisip niyang bigyan ng babala ang mga iyon. Ngunit nang makita nito si Padre Salve at Padre Irene ay muling nagsiklab ang kaniyang kalooban. Maya-maya pa'y dumating si Simon. Bumaba ito dala-dala ang lampara. Siya'y pinalibutan at sila'y humangas dala nitong lampara. Ilang sandali pa ay umalis na si Simon sa bahay. Nakita ni Basilio na ito'y paalis na kaya't nangatal ito sa takot at lumayo sa tahanang iyon. Nang papalayo na ay nakita nito si Isagani. Nakiusap si Basilio na sumama ito sa kanya, ngunit hindi ito pinansin. Walang nagawa si Basilio kundi sabihin ang totoo kay Isagani. Hindi naman sumama si Isagani kaya mag-isa na lang itong lumayo. Nangulimlim na ang ilaw sa lampara. Ipinataas ng general ang mitsa kay Padre Irene. Ngunit ng mga sandaling iyon, sa isang kisap mata ay may pumasok na anino at dali-daling sinunggaban ang lampara. Sabay tapon nito sa ilog, maliksi ang anino, bago pa man mag-ailaw muli ay nakalundang na ito sa ilog. Simon, anong ginagawa mo sa iyong sarili? Manatili dyan at hanapan natin ito ng lunas. Hayaan mo na lamang, Padre. Ako'y
mamamatay din naman nang wala sa oras. Huwag ka nang magkaksipa ng oras. Tinangka kong maghiganti, dala ng kayamanan ng aking mga magulang. Ako'y naging bansa at naging mga lakal. Nakilahok ako sa magsikan sa Cuba. At doon ko nakilala ang Kapitan General. Nung siya'y kumidante pa lamang. Naging matalik kaming magkaibigan. At nung panahoy siya'y naging Kapitan General, ako'y naging sunod-sunuran niya dahil sa pagkasilaw ko sa salapi. Patawarin ka nawa ng mahal na Diyos, Simon, sa lahat ng iyong mga nagawa. Tapatin mo ako, Padre. Bakit hindi ako tinulungan ng Diyos sa aking mga layunin? Dahil masama at mali ang iyong pamamaraan. Hindi may liligtas ng krimen at kasamaan ang mga dinumihan ng krimen at kasamaan. Ako nga'y tunay na nagkasala, Padre. Ngunit, dahil ba sa pagkakamali kong iyon, ay pinagkait na ng Diyos ang kalayaan ng isang bayan at ililigtas ang napakaraming higit pang salarin sa akin? Simon, ang matatapat at mababait ay nararapat na magtiis nang ang mga adhika nila ay makilala at lumagana. Ang nararapat na gawin ay magtiis at gumawa. Ang magtiis at magawa ay madaling sabihin sa hindi pa nakakaranas. Anong klaseng Diyos ang humingi ng ganoon kalaking pagpapasakit? Ito isang Diyos na makatarungan. Diyos na nagpaparusa ng kakulangan natin ng pananalig at sa mga gawa nating masama. Pinabayaan natin ang kasamaan, kaya tatulong na tayo sa paglikha nito. Ang kalayaan ay di natin dapat tuklasin sa tulong ng patalino. Tuklasin natin ito sa tulong ng papataas ng uri ng katwiran at karangalan ng tao. Gumawa tayo ng mabuti, tapat at marangal hanggang mamatay tayo dahil sa kalayaan. Nasaan ang kabataang naglalaan ng magagandang sandali ng kanilang mga pangarap at kasiglahan alang-alang sa ikabubuti ng kanilang bayan? Saan naroon ang handang magpakamatay upang hugasan ang dugo ng napakaraming pagkakasala? Upang karapat-dapat ang pagpapasakit, ito'y kailangang malinis at musino. Itago ka nawa ng kalikasan sa kalalim-laliman ng dagat, nakasama ng mga korales at mga perlas sa walang katapusang dagat. Matututuhan kang kunin ng Diyos sa sinapupunan ng mga alon, samantala, diyan ay hindi ka na maghasik ng kasamaan, hindi mo na ililiko ang tala, diyan ay hindi ka na maghimagkis ng kasamaan, hindi mo maililiko ang katwiran at hindi ka mag-uudyok ng kasakiman. O kabataan, kayo'y aming hinihintay.